kung titignan mo, parang lumalakas yung at least online, yung BBM supporters will parang vote for Bam, Kiko, and Heidi. Diba? Parang nagiging ganun eh. Parang solid north for team. Yung mga ganun. So, nagiging open na yung mga pro-Marcos people to say, let's form at least a temporary coalition now. At least for now in this election. Since Magsama-sama kayo by all means. Lahat kayo, Pinklawan, Dilawan, Talyanista, sama-sama kayo. Lahat, mga ensaymada, magsama-sama kayo. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, ang ganda ng tawa nitong si Sir Nelson. Ibang klase ho ito mga kababayan. Hindi na ho nakontento ang administrasyon nitong si Marcos Jr. na noong unang buwan ng taong 2025, ilinabas ang 64% ng budget para sa 2025. Ngayon ho, sa second quarter ng 2025, bala kong umutang ng 735 million. Anak ng tok. Palakpakan ho natin. Second quarter pa lang. Ano na upang nangyari? Paubos na ho ba ang pondo ngayong taong 2025? Yan ang problema pagka walang transparency. Sa bagay, nakikita naman ho pala natin kung saan napupunta yung pondo ng sambayan ng Pilipino, yung yung binabayad ng mga taxpayer. O, saan napupunta? Ano ho tayo? Review ho muna tayo kung saan napunta yung 64%. Di ho natin malaman kung ubos na ba yung 64% na yan, saan napunta yan. Basta ang malinaw lang ho dito, ang mga pinagkakaabalahan ng administrasyon na to, una sa lahat, ayuda. Di ba? Palakpakan, ayuda. Budget ng 2025, January pa lang, ilinabas 64%. Kakaumpisa ho ng taon, di ho natin malaman. Siguro dahil dun sa petition nitong si Attorney Vic at nitong si Congressman Isidro nga, baka nga naman ideklarang unconstitutional yung 2025 budget, baka hindi nila mailabas. Ngayong nailabas na, hindi pa ho sila nakontento doon sa kulang-kulang na BICAM report, doon sa hindi mapaliwanag na anomalya dyan sa pagbalangkas ng 2025 budget. Ang plano pa ho ngayon ng BBM administration ay uutang ng 735 billion pesos. Okay una sa lahat, saan napunta? Ayuda. Okay, ayuda. Kanang pamimigay ng ayuda. Siyempre, panahon ho ng eleksyon. Kaliwat kanang malakihang rally ng alyansa ng mga bumambubudol. Pangalawa, siyempre, saan kukunin yung pinambayad sa eroplanong nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands, di ba? Executive ho ang umareglo doon sa sinakyan ni Tatay Digong na charter plane na galing Pilipinas papunta Netherlands. Diyan napunta yan. At ito na ho mga kababayan. Ito na ho ang isa sa pinakamalaking paggagastusan ng administrasyon ni Marcos Jr. ngayong taon na to. Ano yan? Impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Palakpakan! Ibang klase ho talaga. Kaya ang ganda ng ngiti nitong si Sir Nelson Parang yung naiisip din niya Di ba? Parang di ba? Parang alam ko na yan. Pero iba ho yung pinag-usapan nila dyan. Mamaya ko pag-uusapan natin yung pangalan ng mga party list na kung saan nagpipiggyback itong mga walang yang politiko na to doon sa mga sikat na programa ng pamahalaan, sikat na TV show, di ba? Sikat na teleserye, na nila, kinakapitalize nila yung pagiging popular na itong mga salita na to, ng mga personalidad na to, ng mga TV show na to, ng programa ng pamahalaan na to, especially yung four-piece party list na yan. Di ko konektado sa DSWD yan, huwag niyong iboto yan, ha? Okay, malinaw na. Ayuda, pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, impeachment ni VP Sara, ano pa ba ang pinakamalaking pagkakagastusan nitong si Marcos Jr.? Siyempre, alangan namang mawala yung mga concert, yung duran-duran, yung kanilang mga party sa Malacanang, di ba? Hindi ho pwedeng mawala yan, yung pa-fireworks,
yung mga pinapagawang renovation kung saan-saan. At syempre, ito talagang pinaka-ika nga talagang pagkakagastusan ng administrasyon. Etong 2025 midterm election. Kailangan papanalunin yung mga kandidato ng administrasyon. Di ba? Kailangan ho yung papanalunin. Ha? Sa pinaka-latest na survey, itong si Senator Bongo na lang nakapasok. Si Senator Bato, hindi na rin ho nakapasok. Gusto niyo pa makita yung survey? Gusto niyo pa makita yung survey? Papakita ko ho talaga sa inyo. Ito, papakita ko ho sa inyo. Ito yung pinaka-latest na survey ng na sponsor ng mga mambubudol. Ito ho, yan ho ang pinaka-latest. Si Senator Christopher Bongo na lang nakapasok. Pambihira nga naman. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Ayan o. Ayan o. Nauna o si Tulpo. Sinigundahan o nitong si Senator Bato. Yun lang ho nakapasok sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibang klase itong social pulse Philippines na. Sana naman. Sa bagay, no? Wala na ho pala, hindi na kailangan yung registration diyan sa mga survey company na yan. Kahit sino na lang pwedeng mag-conduct ng survey. Ako, magkakandak ako ng survey. Magpalista na. Ito. Rekta na ho tayo dito sa ano. Ito, basta maliwanag na ho sa atin kung ano yung mga paggagamitan. Ito, wala naman hong fake news eh. Ano ba nakikita yung programa ng administrasyon? Bakit ho sila mangungutang ng 735 billion pesos? Para saan? 'Di ba? Ano ho bang ginagawa nila? Bumababa ho bang presyo ng mga pangunahing bilihin? Meron ho bang mga bagong infrastrukturang na ipapatayo? Meron ho bang 3 million na pabahay na nakikita ng ating mga kababayan? Gumaganda ho ba ang sitwasyon ng traffic diyan sa EDSA? Ano ho ba? Mga bagong trend. Nasaan na? Asan na ang pag sa huling feed sa akin ng social media, huling kita ko yung babala nitong si Browner eh. Maliban doon, wala ho tayong bagong nakikitang proyekto ng administrasyon na to. Ito na ho mga kababayan, ito. Trigger warning ho ito. Sa mga kababayan nating membro ng KOJC, medyo matitrigger ho kayo dito sa isa na to. Ito. Yung huling gumawa niyan, nagpasorry sa social media. Kung wala naman kung ginagawa sa inyo, yung mga kandidato, huwag nyo naman nung sirain ng ganyan kasi binayaran nila yan eh. Di ba? Ginastosan nila yung mga campaign paraphernalia na yan, yung mga campaign materials na yan. Di ba? Kung hindi nyo iboboto, wag nyo namang para punitin, sirain itong mga campaign mga campaign na poster, no? Ito, yung huling gumawa nito, nagpasorry. Tingnan natin to si Boy. Pasikatin natin. Parang gustong sumikat nitong si Boy. Lakayan ko nga yung pagmumukha nitong si Boy. Parang gusto niya sumikat eh. Pasikatin natin. Ganyan naman ho talaga sa social media. Pagka gusto mo sumikat, pinagbibigyan ka. Wala namang problema kay PH Update yan. Papasikatin ka namin dito, Brad. Kanino ba anak to? Parang kulang ka sa aruga, Brad, ha? Kulang ka sa aruga. Kanino ba anak to? I-share nyo na kung kanino man anak to. Kilala nyo ho ba to? Anong pangalan nitong bata na to? Kulang sa aruga. Tingnan nyo gagawin niya, ha? Anak na to ko. Para saan? Para maging kayo? Maging cool kid kayo, ganon. Hindi sa dahil sa kandidato natin. Yang si Pastor Apollo Kibuloy, kung ginawa niyo yun sa ibang mga kandidato, hindi lang natin gagawa ng reaction video. Pero hindi natin magugustuhan yung ginagawa niyo na yan. Halimbawa, ginawa yan kay Ping Lacson. Hindi natin re-reactan sa video, pero hindi ho natin gusto ang ginagawa nila. Pero dito, dahil ikaw, kasama sa Duterte niya, number 53 sa balota, di ba? Ano meron? Kanino ba anak to? Bakit? Anong nangyari sa'yo, Brad? Pasikatin na. Parang gusto sumigat eh. Andali lang i-post ko para matsyambang ko yung pagmumukha niya. Yan lang pinakamaliwanag na kuha ng mukha niya. Ito. Yan. Ayun yung pagmumukha ho. Yan. Kanino ba anak yan? Kanino anak to? Yung huling gumawa niya, nagpasorry. Ikaw, wala ka pa bang plano? Nako. Mali yan. Una sa lahat, ginastosan ng kandidato yan. Di ba? O kung binigay ng kanya nag-donate ng mga tarpaulin na yan. Halimbawa, yung si Mang Pedro, nagpagawa ng sandaang ganyan. Di ba? Binayaran ni Mang Pedro yan sa paniniwala na pagka naupo si Pastor Kibuloy sa
Senado, makakatulong siya sa ating mga kababayan. Kung hindi mo iboboto si Pastor Kibuloy, respetuhin mo yung taong nag-donate ng mga tarpaulin na yan. Hindi naman para sa iyo punitin yan. Ito. Kanino ba anak to? Okay, tapos na ho tayo dyan. Lipat ho tayo dito. Dito naman, ito ho ang dahilan kung bakit kailangan ho nating iboto itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ano ba yan, PH? Naging ano na itong video natin na to? Naging pag-i-endorso ng ating mga kandidato. Ito talaga yung pinakasolidong dahilan kung bakit kailangan nating iboto, kung bakit kailangan na sambayan ng Pilipino itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pakinggan nyo ho itong mga sasabihin dito sa video na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malupit ho itong mga kababayan. Matindi ho ito. Game. Pero alam ko kasi mayor ako. Yan. You cannot easily corrupt a member of a iglesia ni Cristo. Ang iglesia ni Cristo, normally, hindi mo talaga makorrupt. At yang si Congressman Rodante Marcoleta, membro ho siya ng INC. Tayo naman ho naniniwala dyan. Sa tingin niyo ho ba sa ginagawa, sa galawan ng administrasyon na to, hindi pa ho ba kaya nila tinangkang bayaran suhula ng INC? Para manahimik na lang, ipagkibit balikat na lang yung mga nangyayari sa ating bansa. Sa tingin ho natin, na ano na yan kumbaga nagpadala na ng nagpadala na ng mensahero, no? Manahimik na kayo, huwag na kayo makialam sa politika, kami na bahala dito. Ito bibigay namin sa inyo. Pero hindi yun. Sa tingin natin base kasi sa track record ng administrasyon na to, bibilhin nila yung kayang bilhin, didispatchahin nila yung kayang dispatchahin. Kagaya nito si Pastor Kibuloy, KOJC, di ba? President Duterte, yung hindi nila kayang bayaran. Kaya dito sa administrasyon na to, makikita nyo ho, lahat ng hindi nila kayang bayaran. Itong INC, kumbaga, medyo ano pa sila distansya pa lang sila ng konti. Yung tipong hindi nila, sinasagasa talaga Pero yung kaya nilang sagasaan, kagaya ni Pastor Kibuloy, President Duterte, KOJC, KOJC, di ba? Talagang nakita ho natin, yan ho kasi hindi kayang bilhin yung mga yan. Hindi nakukurap basta yung mga ginugurgur ng administrasyon na to. O dinidispatcha nila, tinatrabaho nila. Yaan yung mga kandidato na hindi kayang bilhin ng pera at impluensya nila. Kaya yan ho ang pag-aralan nyo dapat. Kung hindi pa kayo sigurado kung sino yung mga iboboto nyo, tanong nyo ho sa sarili nyo. Bakit itong Duterte talagang binabanatan di ba, ng administrasyon itong si Marcos Jr. Bakit itong Duterte, itong mga kandidato ni Tatay Digong, bakit nila trinabaho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte gayong papalapit na eleksyon, di ba? Siya lang ho dahilan dyan, mga kababayan. Dahil nakakasigurado tong administrasyon na to, pagka itong mga kandidato na to naupo, kalahati o di naman ho kaya sobra sa kalahati ng mga kalokohan ng administrasyon na to, pagka naupo ang ating mga kandidato, maisasaayos natin yan. Hindi natatanggap ng pera, alam ko kasi mayor ako. You cannot easily corrupt a member of a iglesia ni Cristo. Ang iglesia Tayo ay naniniwala doon sa sinasabi na yun. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi malabo pa ho sa sabaw ng pusit na miyembro ng INC. Ibigyan mo ng pera para manahimik. Baka isampal pa sa'yo yan. Dito. Para sa mga mambubudol, kayo naman ang mabubudol ngayon. Para sa mga mambubudol, kayo naman ang mabubudol ngayon. Nakita ko lang tong video nitong si Sub-Saharan Sub-Saharan Richard Herdarian, no? Kaugnay ito doon sa mga mga rally para sa suporta kay Tatay Digong, hindi naman daw kalakihan. Yung daw sa Mindanao, yung naratibo ng administrasyon yun ng kanilang pinagpipilitan sa social media. 60,000 lang daw yun. 60,000 lang daw ho yung sa yung sa Davao City, 60,000 lang daw ho. Naman to. Lahat na lang ho talaga, lahat na lang ho ng pwedeng sundutan ng kasinungalingan, sinusundutan nila. Ito, Richard Darian tayo. Sa isang banda,
Honestly, hindi ako nalakihan masyado sa mga rallies, pro Duterte rallies. Okay, Grabe ka naman. Kung makapagsalita ka naman na hindi nalakihan, parang yung mga amo mo naman kayang mag-organisa ng ganong kalaking rally. O para sa mga dilawan, kung anong panggagamit ang ginawa nyo kay Vice President Sara Duterte, ngayon naman akala nyo kakampi nyo itong mga dilawan na to, ganon ang gagawin nila sa inyo. Pagka na-dispatcha na talaga mga Duterte, itong mga dilawan na to, nako. Kayo naman ang i-dispatcha ng mga yan. Naghanap na lang kayo ng mga kakampi, mga mga ahas pa no? Tipong mga backfighter itong mga dilawan na to. Itong mga lumalaban to, patalikod eh. Patalikod lumalaban dyan eh. Ito, tuloy natin. hindi siya all over the country. Even Di daw ho siya all over the country. So, gusto nyo pa... Ito para ho talagang hindi natin malaman, binubuisit yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Sa bagay, di naman tayo nabubuisit dyan. Basta alam natin ang katotohanan, pagdating ng eleksyon, doon tayo magkakaalaman. Doon natin makikita kung talagang yung itong kamandag nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte wala na. Basta yung parehas lang Hindi yung babanatan nyo kami ng tawag dito ng dayaan nga. Yun lang naman yung kinatatakutan natin, pero pagka sa fair and square election, lalamunin ho ng buhay ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, yung mga walang talyanista at mga pinklawan/dilawan yan. Diba? Tingnan na lang ho natin sa susunod na election, nanonood sa kanila, 10,000, 5,000. Ganun ho mga nanonood sa mga vlogger nitong si Trililing, ng administrasyon. Ganun ho. Sa mga vlogger pa lang ho, makikita na ho natin ang simpatsya ng sambayan ng Pilipino kung nakanino nga ba. Diba? Kung nakanino, sige, okay na, wala problema. Mag-ingay kayo, Richard Darian. Yung mga talyanista vlogger, mag-ingay kayo. Kami, ganito ganito na lang isipin nyo. Okay, makinig kayo. Yung mga nanonood sa inyo, mga trolls yan. Bayad yan ng Estado. Nandyan yan para palakihin ang views nyo. Ganito yan. Kami, opposition kami ngayon. Wala sa Malacanang ang pinagtatanggol namin. Okay? Wala sa Malacanang. Nandun sa Netherlands. Si VP at saka si Tatay Digong, nandun sila. Wala sa Malacanang. Pero yung views, yung mga nanonood sa amin, yung mga nagtitiwala sa amin, tignan nyo gaano karami. Isipin nyo na lang, pagka bumaliktad na ang sitwasyon, kami naman ang napunta sa Malacanang. Sa tingin nyo ba, meron pang matitira dyan sa kakarampot na karera nyo sa pagiging political vlogger nyo? Anak ng toko. Ngayon pa lang, naghihikaos na yung mga channel nyo eh. Halos wala nang manood, pero kung akala mo pagka nagsalita, akala mo kung sinong mo. Diba? Wala namang nanonood sa kanila. Tayo hindi naman na sinasabi dito na mahusay tayo. Sinasabi lang natin dito, naaabot natin yung damdamin ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya tumatambay sila sa mga DDS vlogger. Kayo kasi puro kayo kayabangan. Hindi nga kayo hindi nyo nga mabatikos ng diretso yung mga, hindi nyo nga mapag-usapan ng diretso yung mga maiinit na issue sa ating bansa. Iniiwasan nyo yung pagdating sa korupsyon, pagdating kung bakit walang nangyayaring progreso dito sa bansa na to. Hindi nyo yung mapag-usapan sa inyong mga channel. Kasi masusunog kayo. Magmumukha kayong tanga. Kami dito, kung merong gagawin si VP na medyo sablay, mababanatan namin. Kasi hindi kami bayad. Diba? Yun ang kaibahan. Pagka ikaw nabayaran na, wala na. Naku, yari ka na dyan. Kumbaga, GG ka na dyan. Diba? Yun ang problema doon. the one in Davao, it looks like what, 60, 100,000. To be honest, I've seen much bigger. Yung pink rallies ito, way bigger. Okay na, kayo na. Kayo nang madami, kayo nang magaling, kayo nang matalino, kayo na lahat. Walang problema yan. Walang problema yan. Okay lang yan. Sa tingin nyo ba sa ginagawa nyo yan, napupersuade nyo yung mga Davao votes, yung mga Mindanaoan votes, yung mga Visayan vote na iboto yung mga kandidato nyo? Julol. Loko-loko. Yung sinasabi nito para sa mga yung mga mga Visayas at Mindanao, parang naman, ang konti naman daw. 'Di ba? Yung yan
malapit kasi sa puso nila si Tatay Digong. Hindi maintindihan nitong mga tao na to. Pagka pinuna mo yung rally, pagka sinabi mong konti yung rally na yan, para sinasabi mo na, ang mga Dabawenyo di na mahal si Digong. 60,000 yang lang lumabas nung kaarawan niya. Parang binibwisit mo eh. Yung lungsod na kung saan talagang nakikipaggurguran ho yung mga tao dyan sa Davao para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang problema dito kay Haydarian. Hindi ka na nga nagpasorry nung tinawag mong sub-Saharan level yung mga taga Mindanao. Ngayon bumabanat ka na naman ng ganyan. Pambihira ka talaga. Even the ones in Europe and all, I mean, we have how many? 500,000, 1 million FWs? 2,000 is what? It's not even 0.001%. So, at the same time, tama ka. Ang question kasi dito, relative eh. Kahit anong sabihin mo na maliit yung mga rallies pro Duterte relatively, di ba? Kung majority silent lang, o hindi nagsasalita, tapos medyo hapyaw yung positioning ng government, di ba? And then ito, third, I wanna ask this, bro. Kasi Anong hapyaw? feeling ko, kung titignan mo, parang lumalakas yung, at least online, yung BBM supporters will parang vote for Bam, Kiko, and Heidi. Di ba? Parang nagiging ganun eh. Parang solid. Nako. Bam, Kiko, Heidi. Yung BBM votes daw. Ito yung mga mga Talyanista. Kasi yung mga loyalista, kalahati dyan, Duterte supporter na yan. Talyanista na tawag doon. Yung mga loyalista naging loyal na sila kay Tatay Digong. Nakita nyo yung mga OFW, yung mga vlogger, o yung mga marino na mga taga norte. Ang sigaw nila, Duterte, hindi Marcos. Ang sigaw nila kay Marcos, bangag. Yun ang sigaw nila. Kaya okay lang, sige, tingnan natin. Parang mind conditioning na to, pakakasama to sa meeting ng ng COMELEC at ng administrasyon. Ito Shadar. North for team. Yung mga ganun. So, nagiging open na. North 4 daw. North 4 kanino? Kay Kiko, kay Heidi, at dito kay Bam Aquino. Totoo, sila, nakakapasok sila. Kasi, yun ang gustong mangyari ng Estado. Kasi doon sa kanilang alyansa, meron talagang ilalaglag diyan. 'Di ba? Merong ilalaglag diyan at meron kukunin doon sa mga dilawan. Usapan na 'yan eh. Hindi anong gusto nyo? Okay, sige. Okay. Sinong kandidato nyo? 3. Papasok sa inyo. Ilan sa amin? 8. Pag-usapan natin 'to. 9. 9 papasok sa amin. Pag-usapan natin 'to. Yung dilawan at pink votes, dalhin nyo tong 8 namin. Ngayon, dadalhin namin yung mga kandidato nyo. Di ba? Kaya ganyan ngayon ang naratibo nitong si Richard Haydarian. Pero ang sigurado natin dito sa nangyayaring political power play na ngayon sa ating bansa, ang sigurado dito, talo ang sambayan ng Pilipino. Pagka nanalo itong mga dilawan at mga Talyanista natin sa Imada, sige nga, sa pagkakapanalo nitong si Marcos Jr., pinanalo para sa sambayan ng Pilipino? Mula nang naupo itong bangag na to. Ngayon, nakipag-alyansa pa doon sa mga dilawan na kung saan noong panahon nila, ang tagal nila dyan sa Malacanang, bang iniwan nila sa ating bansa? Yung DAP, PIDAP, sa 44, laglag bala, korupsyon, yan ang tatak ng mga dilawan. At ngayon ang nag-aalyansa, mga dilawan at mga Talyanista. Para saan? Para hindi makapasok ang Duterte. Ngayon, ano pa bang hinihintay nyo? Pagka itong mga kandidato natin hindi nanalo, wala na talaga maghahalo bala si Tinalupan. Sabagay, sana yung mga natin, yung mga kababayan nating na may kapangyarihan, at nakapag-isip-isip na, mag-isip-isip kayo. Kung sakaling matalo itong mga kandidato natin, kung itong 6 na taon na to para tayong ginawang parang mga pulubi ang mga ordinaryong Pilipino, wala kayong aasahan sa susunod na 6 na taon pagkatapos ng 2028 presidential election. Wala kayong aasahan. No, wala kayong aasahan dito sa dito sa mga uupo
magiging susunod na leader pagkatapos nitong si Marcos Jr. Sa bagay, ang gusto ng sambayan ng Pilipino, yung makita muna nila marami nang nakakakita ng kaibahan ng panahon ni Tatay Digong sa panahon nitong si Marcos Jr. Hindi na ho nila mapagkakailayan yung pagdating sa kriminalidad, kesyo daw na pinapakalat yung hindi yun ang issue doon. Mga ordinaryong Pilipinong nakakakita sa social media at rinireshare lang naman ho yan. Pero para sa mga DDS ang magpakalat ng mga krimen na hindi naman nangyari, report din naman ng PNP yung pinagbabasihan ng mga post ng mga nag-share sa social media. Ngayon, ang gawin nyo para sa PNP, sabihin nyo, kung meron mang nangyaring karumal-dumal na krimen, huwag nyo ipareport. Ganun lang naman kasimple yun. Diba? Huwag nyo ipareport para wala kayong problema. Kasi pagka pinag-uusapan sa social media, nakukumpara kayo dun sa nagdang administrasyon. Ayaw nyo palang nakukumpara. Pag kinukumpara kayo, sinasabi nyo, pinapainit sa social media. Pinapakita na talagang unsafe ang Pilipinas ngayong mga panahon na to. Anak ng toka. Hindi ko maintindihan talaga tong administrasyon na to. Na yung mga pro-Marcos people to say, let's form at least a temporary coalition now. At least for now in these elections. Since Magsama-sama kayo by all means. Lahat kayo, Pinklawan, Dilawan, Talyanista, sama-sama kayo. Lahat, mga ensaymada, magsama-sama kayo. Yan naman talaga ang gusto namin mangyari. Baka yan ang grand plan nitong si Tatay Digong para makita na sambayan ng Pilipino kung gaano kawalang kwenta itong mga politiko na to. Yung hindi ho nila kayang kontrolin kagaya ni VP Sara, yung hindi nila kayang bayaran, alam nyo ho ginagawa nila, dinidispatch siya nila. Di ba? Pastor Kibuloy, hindi nila kayang bayaran ng KOJC, na-dispatch siya. Tatay Digong, hindi ho nila kayang bilhin. Ika nga, anong nangyari? Na-dispatch siya. Si BP Sara, impeachment. Kaya yung napakalaking pinaplanong utakin sa second quarter ng taon na to, alam na ho natin kung saan mapupunta yan. Lumako naman ho tayo dito dito kay Sir Nelson at dito kay Sir Jen ng Net25. Malupit ito pag-uusapan nila dito. Rekta ho tayo dito. Game. Sabi nung nag-file ng petition, si Attorney Jess Christian Ramirez, baka humalo ko ng party list na ito ang mga botante na akalain ng mga botante may connection ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi PBBM Oo nga naman. Baka PBBM party list. Naku po, wag ko kayo magpaloko dyan. Pinaka nakakalokong party list dyan, yung four-piece party list, huwag nyo iboboto yan. Oy, naku, konti na lang, ipus na ho natin yan, 9997 na Sino kaya ang maswerteng magpapa 41,000 sa atin? Subscribe. Hindi muna tayo mag-uumpisa hanggat walang nagsasubscribe dyan. Hindi ho tayo mag-uumpisa. Ano na, 9997 na, 3 na lang. Ano ba naman, kayo naman Tagal nyo na hong nakatambay dito, di pa rin kayo nakasubscribe. Hindi pa rin gumagalaw. Ipisa na natin. Kala party list group ni PBBM. Hindi daw po ito totoo, ha? Tinukoy din na base sa registration nito sa COMELEC noong February 21, 2023, na tumatayo itong kinatawan ng Calabarzon Region o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Pero talagang walang kaugnayan sa Pangulong Bongbong. Pero lumitaw sa listahan ito ng mga nominado, so yun ang kanilang lista, ha? Yung pangalan. Kami ay kinatawan ng Calabarzon. Okay. Na yung mga nominado naman, nakita, October 24, 2024, 8 sa mga nominee ay hindi naman galing Calabarzon, kundi mga taga-Abra, isa sa Cagayan at isa sa Quezon City. Ay, wala din daw kahit isang nominado ang mula sa Calabarzon. So ang sabi nila, sabi ni attorney, mukhang kayo, hindi nyo nire-represent yung talagang grupong gusto nyo i-represent. Di ba? Ganon. Ewan ko lang kung grounds din yan. Pero dun pero yung sa pangalan sa pangalan, hindi ko lang alam. Kasi kung yan ay aaktuhan ng COMELEC, ang daming party list group na madadamay. At kung ako sa iba, Party list pagdating sa party list, marami ho tayong pagpipilian dyan. Nandyan yung Bisaya at Youth kay Sir Greco. Nandyan yung anong tawag dito, yung Sagip, yung dating kay Congressman Rodante Marcoleta, ngayon kay kay Sir Paulo Marcoleta na doon sa anak nitong si Kong Dante.
ano pa ba, yung kay Doc Lorraine Bado, yung Ipanaw. O yan, ano ho natin yan, pwede ho natin. Marami ho tayong pagpipilian pero wala na ho tayong ika nga, wala na. Pero ayun naman pala. Ibang party Ayun naman pala, palakpakan tayo. Bigla gugulatin ho pala tayo. Palakpakan! Hindi 841 na tayo. Ganun lang naman ho yun. Kayo naman, pinapahirapan nyo pa, magpo-41 din pala, di ba? Tuloy na ho natin, di ba? Ipanaw, ilalagay natin dyan. Pagugulungin natin dyan yung ating mga senatorya, ay ang tawag dito? Mga party list na pwede nating iboto. police group. Pigilan nyo na. Pigilan nyo na yung iba. Na ganyan din ang mga acronym. Ako yung pinupuna ko nga lagi yun, yung 4-piece eh. Yun pa. Di ba yung 4-piece na ang akala natin na ay yan. programa ng Pinakakups yan. Yung 4-piece na yan, anak ng tokwa. Bakit pinahintulutan ng ng Comelec, di ba? Ang labo. Anak ng tokwa, 4-piece party list. Ibang klase o mga kababayan. Programa ng pamahalaan. Ipapangalan mo sa party list mo. Ito pakita ko sa inyo mga kababayan. 4-piece party list. Sige, tuloy muna natin. gobyerno. Alam mo ba sa kanilang Facebook account? Facebook account nila, pinyan niyo po yung 4-piece. Yes. Ang alam talaga ng tao, sila yung nagbibigay ng tulong ng 4-piece, kaya ang dami nagpapalista sa kanila eh. Yun ang pakilala kasi. Oo. Kaya pag sinabi, oy, pwede ba kami mabigyan din? Sana mapasama kami sa listahan ng 4-piece. Ganito, ganyan. Oo. At doon sa kanilang, yung admin ng group, hindi naman nila itinatama. Ay, hindi po kami programa ng gobyerno, ha? Oo. Kasi yung 4-piece po, Ito, mayroong ibig ito. sabihin yun eh. Hindi na Ito, lagay ko dito yung 4-piece party list. Yung 4-piece party list na yan, hindi sa binabanatan natin sila, sinasabi natin dito, liliwanagin natin sa ating mga kababayan, para iwas fake news tayo. Mahirap na, baka nabibiktima ng fake news yung ating mga kababayan. Yung 4-piece party list na yan, hindi konektado sa programa ng DSWD na Pangtawid Pamilya Program. Hindi ho yan konektado doon sa programa ng DSWD na yan. Yan ho, kinuha lang ang pangalan ng programa at ipinakat ang party list na kasunod. Para yung awareness, kilala na kagad. 4-piece. 4-piece yan, syempre. Uy, pista nyo ako dyan 4-piece ako, 4-piece. Bigyan nyo ako 4-piece. Hindi ho sa kanila manghingi ng 4-piece. Mangingi ho sa DSWD at yan ho party list. Kumbaga ginamit lang yung sikat na acronym na 4-piece. Pero hindi ho sila konektado sa DSWD. Malinaw. Maraming fake news eh. Di ba? Isa pa yung fake news na yan. Fake news yan. Yung ibang mga kababayan natin, akala nila konektado yan sa DSWD o sa pamahalaan. Hindi ho. Mga politiko ho yung mga yan. Yan ho ang isa sa mga prosecutor. Tatay yung prosecutor sa impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Yan si Mr. Paquito. Sino bang nanood ng dito ng Ghost Fighter? Kilala niyo ba si Mr. Paquito? Yan si Mr. Paquito, yan si Marcelino Libanan. Yan ho, si Marcelino Libanan. Sa mga dyan, yung mga millennials na kagaya ko. Kilala yan si Mr. Paquito. Yan sa Ghost Fighter. Kamukha ho niya yan. I-search nyo, Mr. Paquito, Ghost Fighter. Makikita yung kamukha niya ni si Libanan. naman niya yung 4-piece na Pantawid Pamilyang Pilipino program eh. Oo nga. Iba po ibig sabihin yun eh. Ang nakalagay dun sa 4-piece Jen, pagtibayin at palaguin ang pangkabuhayang Pilipino. Yan, kita mo na. Pero kapag ka napansin Pero mo ang pakilala nila, 4-piece lang. yun. Kaya talagang yung kasi yung sikat, di ba? may ewan ko Deceptive, misleading. Yun ho. may bahid ng deception ito, Nelson. Kaya kung si Attorney Christian, ano pangalan? Attorney Christian Ramirez. Kung yun yung PBBM at ipapadisqualify nyo, maraming maapektuhan dyan. Yun lang. Meron pang party list ngayon, ayuda. Ayuda party list group. Pero itong 4-piece, pag nakita mo yung mga nominee niyan, ang nominee ngayon ay si Congressman Libanan, ang minority group ng 4-piece party list. Si Nonoy Libanan. Pero yung kanyang number 2, si Abalos. Kamag-anak ata nila chairman at Secretary Abalos dati.
Pero pagka nagsalita siya, Nelson, pag nagsalita, ang talagang ipinatutunog nila, 4P sila. Kaya yung tao nga, pagka nakita mo yung Facebook page nila, isama nyo naman kami sa 4Ps yan, ganyan-ganyan. Kami ho ay recipient din ng 4Ps. Yun nga. Oh. Hindi lang yan dyan. Yan ang mga programa ng gobyerno na ginawang party list. Yes. May makikita natin na sumakay di ba? Oo, sinakyan Sa talaga. Katanyagan. Aminin mo nila, hindi. Sakyan. Sa dami naman ng pwedeng gamiting let. Oy, Libanan, aminin mo man sa hindi, sabi ni Sir Jen, hindi ako ha. Hindi ako. Aminin mo man sa hindi, sinakyan nyo ang 4Ps. Hindi ako nagsabi niyan. Nagre-react lang ako dito. Linagay ko lang dito para makita ninyo. Kasi maraming siguro na lilito, yan bang 4Ps party list, yan ba yung programa ng DSWD? Linilinaw ho natin, hindi ho yan ang programa ng DSWD. Yan sila ho dyan mga politiko na gustong maging congressman, magkaroon ng upuan sa Congress. Diba? Balita ko, ano daw ho yan May malaki yung nakukuhang grabe, number 1 Number 1 pa pala sa balota, 4Ps party list. Anak ng tokwa. Paano ba yan? Tingog, matatalo na kayo. Hindi na si Yeda Romualdez ang magiging number 1. Kaya nyo ba yan? Naku, kung ako dito kay Yeda, trabahuin niya tong 4Ps na to Kasi matatalo sila dito, hindi na Tingog ang magna-number 1 nito. 4Ps party list na. Kasi ang dami yung ngayon, daming mahirap na mga kababayan natin. At sigurado, pagka nakita nila yung 4Ps na yan, sige, boto ko to, 4Ps to. Sagip, Ipanaw, Bisaya Gyud. Marami ho tayong pwedeng pagpilian na party list. Marami ho. Kaya lang ho mga kababayan, yung mga party list na talagang meron ng napatunayan, hindi yung dahil sa magandang programa ng pamahalaan, magpipiggyback sila doon sa pangalan. Okay? Di ba? Speaking of piggyback, tignan nyo naman ho yung si Libanan, diba? Piggy ang datingan. Search nyo ho, Don Paquito, Ghost Fighter. Sabihin ko sa inyo, di ba? Ipapagupit ko buhok ko pagka hindi ka mukha ni Mr. Paquito Gito yang si Libanan na yan. Search nyo, sigurado ako doon sa Ghost Fighter. Kamukha ho ng mama na yan. Kasi ang party list group ay name recall yan Oo. Pagka ang pangalan po dyan ay hindi kilala, hindi matunog, naku. Pati nga yung palabas sa pelikula, ginamit dyan. Yung palabas sa telebisyon, dyan. Oo. Ang dami yan. PBA party list, ano pa? Pacman party list. Marami ho yung mga yan. Diba? Kaya kung i-disqualify dahil sa nagbandwagon sila doon sa pangalan, nagpiggyback sila doon sa sikat na acronym o pangalan, kailangan imbestigahan. Unahin na dyan yung 4Ps na yan. Halimbawa, Batang Quiapo. Batang Sulong, mga Quiapo. Batang Quiapo. Kita mo yan? Ewan ko kung... May kaugnayan ba dyan sila kung sino mga... Wala! Yun na Wala sinasabi ko. kaugnayan dito, yung telenovela. Maliban na lang kung siya ang first nominee. Di ba? Hindi naman si Coco yan. Pero sumasakay nga dun sa... Yan. Bawal yan sa Comelec dyan Well, bawal kasi... dapat. Magkakaroon ng undue advantage Dahil, tinan mo, pwede mo bang patigilin yung telenovela? Ay, di pa pwede. Dahil... Teka lang umulit tayo. Dapat. Magkakaroon ng undue advantage Dahil, tinan mo, pwede mo bang patigilin yung telenovela? Ay, di pa pwede. Dahil... Pero dapat kasi magreklamo yung director at saka executive producer niyan di ba? Yes. Ang dami mga party list group, 100 mahigit yan. Pero ang iba dyan, ginamit nga yung mga matutunog na pangalan na son para agad meron silang name recall. Meron pa palang TikTok Kita mo? meron. TikTok? Kailan ginawang C, yung unang TICT, Talaga naman, Dami. Sabi ko sa iyo, mga programa ng gobyerno, yung ayuda party list. Hindi lang, ang problema kasi diyan, hindi natin alam kung sino-sino yung mga nasa likod niyan. Kaya, para wag na ho kayo mag-isip ng iba pa, yun na lang sagip.
Magsagip na lang kayo, pinakamabuti. Ako sa bagay, isa lang naman, di ba? Oo. Sa party list. Sa party list kasi hindi ka pwede bumoto ng dalawa. Dapat isang pangalan Isa lang. lang. Sagip, Oo, sagip, ano. sagip. Ito pa dyan, yung Ayun naman pala, yun. Para sigurado, sagip, party list, sagip. Ayun na nga mga kababayan, no? Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Grabe, meron na naman hong bagong survey na ilinabas itong si pambihira pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Ayos ho ito, matindi ho itong pinakabagong survey na lumabas. Malupit ho ito mga kababayan. Ito nga, pag-usapan ho natin to. Bukas ho natin pag-uusapan to. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Wag ho kayo, Sagip, Bisaya, Gyud. Yung mga pangalan na pagka yung pangalan medyo alanganin na, distansya na ho kayo dyan. Sigurado kargado yan. Makapakawala pa yan ng mga walang ya dyan sa administrasyon. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.